Limang dahilan. Limang dahilan kung bakit nadudulas ang ating gulong. Lalo to mga solid lines na to. Yan. Madulas yan guys. Pati yung excess asfalto. Kagaya nito. Yo. Mga oil na nag-leak sa kalsada. What's up guys? Yes, this is Trevor Prone. Dito na naman tayo sa another video guys. Woo! Sobrang hangin ngayon. Grabe. Windy. Napakalamig. Isa na naman video ang ating isi-share ngayon guys, bago tayo pumasok. Ayan. Pero bago yun, shoutout muna tayo sa mga bagong subscribers. Yan! Woo! Road to 300 subs na tayo. Nasa 200 mahigit na ang ating mga support. At sana lumaki pa yun. Tangkiligin natin ang ating mga small channels, motovloggers dyan, kagaya ko. Guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At diyan nyo, soon magra-rides tayo guys. Igagala ko kayo sa mga hindi pa natin napupuntahan. Yun guys, at maraming salamat ulit. Tuloy lang natin palagi ang ating hilig. Nga tayo sa ating mga i-share guys. Tol, makinig kayo mabuti. For awareness para sa lahat, mga nagmamaneho ng motor, pwede rin kotse. Limang dahilan kung bakit nadudulas ang ating gulong. Anong-ano nga ba yun? Anong-ano nga ba yun guys? Ilang beses na ako nadali dun sa mga sasabihin ko mamaya eh. Panguna guys, ayan mga to, yan mga yan, mga pave marks. Yan, ang dulas nyan guys. Kapag ka lalo basa yan, tapos i-steady kayo dyan guys, lalo ganyan oh. Tapos basa nagpreno kayo, ay dulas kayo dyan guys. Oh, aksidente yan. Kaya advice ko, huwag tayong pumunta dyan. Huwag nating daanan to masyado guys, kasi napakadulas niyan. Lalo pag basa, tapos gulong mo bago, guy. Aksidente yan, takaw aksidente yan guys. Lalo to mga solid lines na to, yan. Madulas yan guys, pati yung mga pedestrian pave marks guys. Ang dulas yan. Lalo na yung mga bago at ang kapal nun, yari tayo doon, aksidente tayo guys. Kaya iwasan natin yung mga yan, mga pave marks. Pangalawang dahilan guys, yung mga nadadaanan natin ng mga excess asfalto. Kagaya nito. Yun. Ito. Yan, mga pinagpatakan ng mga asfaltong sobra. Yan, ang dulas din yan guys. Lalo na pag malalim, tas basa. Pagkadaan mo doon, lulubog, tas dudulas. Atay tayo down. Iwasan nyo rin to mga excess asfalto guys. Ang dulas nyan, lalo na sa mga, kaya sabi ko, bagong gulong. Yo guys, ano ba ang pangatlo? Mga oil na nag-leak sa kalsada. Yun ang very rare case na nadadaanan natin. Pero yung ibang napapanood kong vloggers na nagmomotor din, ilang beses na silang nadudulas doon pagka lumiliko ng kahit mabagal. Talagang dudulas ang likod. Kaya sobrang delikado pala nun. Yung mga leak, mga tumulo na oil na nasa kalsada, nasa sementadong kalsada man yan o sa asphaltong kalsada, ang dulas nun guys. Sana wag nating madaanan yung mga ganon at maiwasan din natin or additional defensive driving natin sa
pang araw-araw natin na biyahe guys. Ayun, pang-apat guys, ano wala nyo. Hindi yung mga excess na buhangin sa gilid ng kalsada guys, sana wag yung daanan yun. Yung mga excess na buhangin, lalo yung malalalim, agoy, hindi ka lang basta dudulas dun, hihiga mismo ang motor mo dun sa buhangin na yun. Ilang beses na ako nakadaan dyan, at sana maiwasan. Kasi guys, madali namang yun, maiwasan. Kaya lang kapag nadaanan mo, talagang kusang liliko yung gulong mo sa likod. Kasi out of na natin yun hindi na natin makontrol yung likod Ang control lang natin itong nasa harap. Kaya pag traffic, madaanan nyo yun, magdahan-dahan kapag hindi maiwasan. At huwag magmabilis kapag nadadaanan yung mga buhangin na yun. Panglima naman guys, mga batong malalaki, mga kahoy na 2x2. Pag nakita nyo yun sa gitna ng kalsada, common sense guys, huwag yung daanan at aksidente din yun. Marami na tayong nasaksihan na nadadaanan, sinasagasaan yung mga 2x2 sa gitna ng kalsada. Mga bato kasi may mga nantitrip din sa atin, naglalagay ng malalaking bato sa kalsada. Kaya mga kahoy na ikaka-aksidente ng mga motorista. Kaya pagkakita yun, sana maiwasan natin for awareness natin sa lahat. Overall, sana mag-ingat tayo, ride safe. Kada long ride, daily use, balikan sa trabaho, lagi tayong alerto. Kasi hindi natin masabi kung kailan, saan, anong oras, anong araw, anong taon, diba? Kaya drive defensive palagi. Huwag tayong mangkamote. Yan ang palaging aming motto sa aming samahan sa ADB 160 Nation. RT Caviteños, shoutout sa inyo guys, samahan natin dyan. At sa susunod, makukontent din natin yung ating mga tambike. From the list, ito na nga, tatapos na ang ating video. Pinapaalalahanan ko kayong palagi sa ating mga bawat biyahe. At sana dito ka pa guys. Dito na nagtatapos ang ating video. And wag nyo rin kalimutang i-like, comment, subscribe ang ating channel para patuloy na sumubaybay at mga sumusubaybay dyan. Maraming salamat po guys. And stay tuned guys. This is Trevor Bron signing off. Bye bye.